Hello mga kaibigan ko. Ngayon po ay araw ng Kapaskuhan, December 25, 2026. Yes, may bago akong karir, nagtitinda ng isda. Joke. I love this app from TikTok. You better use it one of these days also. Try nyo lang po, no? Nakakatuwa. Okay? So let's proceed sa topic po natin. Ang topic po natin ngayon ay medyo combination po siya ng Kapaskuhan at ng end times. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang dalawa because Jesus, in the first place, may purpose yung pagkapanganak niya. He came to die. Okay? Paano connected ang end times? Makinig na lang po tayong mabuti, no? He came to die. Bago pa siya ipanganak, batid naman natin, umuulan na po ng sangkaterbang mga hula pa sa lumang tipan, sa mga prophecies, especially sa Book of Isaiah, which is considered to be the fifth gospel. Because talaga, kung babasahin mo ang Book of Isaiah, ito ay talagang tumutumbok lamang sa Panginoong Hesukristo at doon sa kanyang gagawin sa krus ng Kalbaryo. Okay? And then, natupad nga po ito nung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Pero teka, dumating na lang po ba siya ng kling, ganon, para mamatay sa krus ng Kalbaryo? Hindi. Nag-undergo po siya ng process. I-undergone process. So, pinanganak po siya ng isang birhen. Okay? So, maayos po lahat ang mga pangyayari, no? Although naging masalimuot po ito sa buhay ng ilang mga taong involved, tulad ng kanyang nanay na pinili ng Diyos, no? Isang 14 anyos na babae. Maybe nung in-announce sa kanya siya ay 13 years old, no? And then nung she gave birth to her son, her firstborn, Jesus Christ, sapagkat si Jesus, nagkaroon din ng mga kapatid nung ipanganak na siya ni Mary, sapagkat si Jose ay asawa niya. So karapatan po ni Jose na sila po ay magkaroon din ng mga anak na sarili, no? Pero syempre, ang pinaka-special po na lugar dito ay yung panganay nila, si Jesus Christ. Okay, so pinanganak po si Jesus, lumaki, nag-ministry, namatay po sa krus ng Kalbaryo, no? Natupad po niya ito after 3 days, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit after 40 days, di ba po, umakyat po siya sa langit. Pagkatapos, ngayon, yung mga iniwan po niya rito ng mga disciples, no? Nangaral hanggang nakarating po sa atin, sa makatuwid, sa madaling salita, church age po tayo. Yan na po. And then, anytime magaganap po ang rapture. At pag naganap na po yung rapture, magaganap na po yung 7 years of tribulation. Okay? So, makikita po natin dito, tuloy-tuloy po ang process. Pinanganak po si Jesus, and tingnan niyo po ito, pinanganak po si Jesus, no? Pagkatapos, nung pinanganak po siya, namatay siya sa krus, nireject naman siya ng mga kababayan niya, mga Hudyo. Kaya na oras po yung orasan kako sana tumigil for them. Yung clock tumigil po sa mga Hudyo. Nabuksan ngayon ang pagpapala sa mga hentil. Kagaya ko, kagaya mo, kagaya natin. Most especially yung mga nanonood dito, no? I think, naniniwala po ko most of us, mga Gentiles. Kaya, babalik po yung orasan sa mga Hudyo. Babalik po yung orasan sa mga Jews. Dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Okay? Kailan matutupad ito? Matutupad po ito pag nadagit na po ang church. No? Pag na-rapture na po tayo, no? Ang mangyayari po niyan, papasok ang 7 years of tribulation, lalabas yung Antikristo, at sa paglitaw ng Antikristo, madadaya niya ang buong sangkatauhan, including ang mga Hudyo. Pero doon nila maitatayo ang kanilang third temple sapagkat mula po dyan, no, sa third temple na dyan, matutupad din yung abomination of desolation na tinatawag. At pag nangyari po yan, no, ang mga Hudyo sa kamay ng Antikristo ay talagang wala na pong laban dahil sila po ay tutugisin. No? At doon po babalik si Kristo sa kanyang second coming. He is the God of gods. Hindi na po siya yung pinanganak na sa isang maruming sabsaban, no? No more. Babalik siya, makikita siya ng buong mundo. Ililigtas niya ang Israel, no? At doon tatanggapin nila siya bilang Mesiyas nila. Kaya doon po marirestore yung orasan ng mga Hudyo. Okay? At ngayon po,
Pag natapos na po ang mga timetable na yan, ang clock na yan, pasok na po ang eternity. I-judge na po yung lahat ng mga unbelievers, tatapon po sila sa Gehenna fire. At lahat ng mananampalataya, ever since nung panahon ng Old Testament, panahon ng Church Age, yung mga naging mananampalataya ng Tribulation, no? At yung mga naging mananampalataya rin doon sa Millennial Reign, kasi magkakaroon din po doon ng pagsubok. Kaya nga po pakakawalan si Satanas ng 1,000 years, at pag pinakawalan po siya, mamimili pa rin yung mga pinanganak doon sa 1,000 year reign period ni Christ. Kasi para patas naman po sa panahon natin. Kasi lahat po tayo, namili tayo di ba? Pinili ba natin si Jesus o pinili natin ang ano? Pero ganun pa man, napakalalim pong doktrina po niyan, no? Pero importante po, sabi ko, itong Kapaskuhan, may connection ba sa end times? Of course, no? Dumating po siya rito, lahat po ng yan, nasa blueprint na po yung Panginoon, lahat yan, no? So ngayon, pag Pasko, tingnan po natin, balik po tayo, nagdidiwang tayo ng Pasko ngayon. Although hindi na po kagaya ng dati, hindi ko po alam kung napansin po ninyo, nabawasan na po yung mga namamaskong mga bata, yung mga kumakatok sa gate, ganun, yung mga nagbabahay-bahay. Iba na po ang mga bata ngayon. Sabi naman ng ibang matatanda, mabuti ngayon para, di ba, wala raw masyadong gastos. No? Pero, mas maganda kasi, tignan natin mabuti, napagdidiwang ba ng Paskong Pinoy yung talagang meaning nito, si Jesus Christ. Okay, magbibigay po ako ng example po sa inyo, no? Nakakangawit lang pong hawakan to kasi dapat talagang makuha dito yung sa app na ito. Yan. Okay, hindi po masama ito, no? Makikita mo rito sa mga Facebook post ng mga friends natin, nakalagay ganito, Merry Christmas from my family to yours, period. Marami pong ganung post, pero nakakalungkot na walang binanggit doon kung bakit may Pasko. Hindi man binanggit doon na Happy Birthday, Jesus. Jesus is the reason for the season. Sana man lang may ganun. Most of my friends, wala. So, iba po talaga ang mundo. Iba ang mundo. Iba ang mga mananampalataya. So, tayo po talaga ay pinagkalooban ng Panginoon na maalaman yung katotohanan ng mga bagay na yan. Sa world kasi, more on sa mga sarili nila, di ba? Pero hindi po nila alam, delikado po yan kasi pagdating po ng panahon ng rapture, maiiwan sila at ang pinakamasaklap na desisyon na magagawa po ng mga unbelievers ay magpatatak. Pero sa panahon natin ngayon, makikita na po natin sila talaga, yung kung sino po yung mga more on, dito lang po ang kaligayahan. Kagabi po, nakakita po ako ng isang video ng isa sa mga friends ko rin po na nagbigayan sila ng regalo ng pamilya niya, hanggang doon lang. Pero I think, kasi mga unbeliever po, nakafocus lang po sila sa material things, no? Sa material na bagay. Hindi man lang talaga, no? Kaya ito sasabihin ko naman sa inyo, huwag kang mag-i-expect sa unbeliever na, yes, maaring makita mo na, unbeliever sila kasi ganon. Pero hindi mo i-expect, no, na mahalin nila si Kristo. Dahil, hindi. Kasi unbeliever nga po sila Kailangan munang mapalitan yung spirit po nila. Kasi patay ang espiritu ng isang hindi mananampalataya. Mabubuhay lang ang espiritu niyan pag na-born again na po siya. No? And syempre, ang biyaya po ng Panginoon, napakasagana, no? Wala po siyang gustong mapahamak. Hanggat maaari lahat gusto niya, maligtas. Okay? Ganyan natin yan. Kaya sabi ko nga po, pag naligtas ang isang tao, ito ay hindi dahil sa mabubuting gawa niya, kundi dahil sa ginawa ni Kristo lamang. Kailangan lang niya malaman ang gospel, at ang gospel pong ito ay nagpapalaya. Ang gospel pong ito ay talagang ever since, talagang dapat ito ang marinig ng mga tao. No? Wala na pong iba. Kaya dito po sa Daily Good Vibes, walang ibang bida kundi si Jesucristo at ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Merry Christmas, and Jesus Christ is the reason for the season. He came to die para ma-fulfill ang lahat. At na-fulfill na po niya ngayon. Anytime magra-rapture na po, anytime dadagitin na po tayong mga mananampalataya niya. Hindi ba kayo excited? Naway maging excited tayo lagi. God bless po.